Inaamin naman sa ngayon ng Lakers na kanilang sinusubukan pang hanapan ng bagay na rotation itong si Luka sa kanilang kupunan, kung saan sa unang tatlong laban ay kitang-kita naman na hindi pa talaga siya nag-fit in sa kanilang team. Sa kanilang laban kontra Charlotte Hornets, ang starting lineup ng Lakers ay sina LeBron James, Luka, Reeves, Hachimura at Jackson Hayes. Yung kanilang mga reserba naman ay sina Gabe Vincent, Len, Knecht, Finney-Smith, Vanderbilt. Yan daw muna sa ngayon ang kanilang rotation ayon mismo kay Coach JJ Redick, pero posibleng magbago yan sa bawat laban. We're still trying to develop the ideal rotation ayon kay Coach JJ Redick. But again, as we have said all year, the ideal rotation may change night to night depending on the opponent. So a lot of guys will get their shot. Nakadepende pa rin daw sa kanilang kalaban ang kanilang magiging rotation. Sa ngayon daw na maganda ang inilalaro nitong si LeBron James ayon kay Luka. Obviously, doon lang muna sila magfo-focus sa kanya. Dagdag pa mismo ni Luka mga idol, obviously it's going to take a little time. Siguradong mangangailangan nito ng panahon mga idol upang siya ay makablend in sa kanyang bagong team na Lakers. Today, a lot of rustiness for my part. Started the game with like 4 or 5 turnovers. Ayon kay Luka, mga turnovers na iyon ay hindi dapat nangyari at kaya meron din siyang mga pagkakamali. Sa ngayon mga idol, si Luka ay nag-a-average ng 14 points, 6 rebounds, 5 assists, 4 turnovers and 4 fouls bawat laban. Sa kabila, kahit na pumako man sa 3 billion ang naging view sa All-Star Weekend mga idol, kung pag-uusapan naman yung All-Star Game mismo, ito'y humakot lamang ng 4.7 million viewers at yun ho ang pangalawa sa nakatanggap ng mababang views sa NBA history. Despite mga idol sa mga bagong format, bumagsak pa rin naman daw ang All-Star Game viewership sa 13% kung ikukumpara noong nakaraang All-Star. So totally mga idol, mayroon pa rin talagang problema ang All-Star Game at hindi pa ito nasolusyonan. Ito'y marahil marami ang nalilito mga idol at yung mga laban ay putol-putol. Hindi ito yung tipikal na laban kung saan mataas, dahil dito 14 minutos, 13 minutes, iyon lang mga idol ang itinagal ng laro. Mas marami pa yung mga advertisement at yung mga sponsorship. Ginagalit lang ng Dallas Mavericks ang kanilang mga fans sa kanilang ginagawang ito kay Luka. Sa kanilang hype video ay kanilang tinakpan ang katawan ni Luka at kanilang nilagyan ng logo ang ulo nito. Hindi ito maganda dahil siguradong lalong magagalit lamang ang mga fans nila patungkol dito. Para sa akin naman personally, napakadali ang gumawa ng bagong hype video. Maraming mga clips yan, marami kang magagamit yan. Hindi naman siguro aabot ng 5 oras yung hype video, mga minuto lang yan o segundo lamang. Kaya definitely isa itong kabastusan para kay Luka at isa rin itong kabastusan sa mga fans niya sa Dallas Mavericks na sa ngayon ay patuloy na nagluluksa. Ano ang komento mo patungkol dito? I-comment lang yan sa comment section at babasahin ko. Maraming salamat po sa panunood. NBA Fast Break Balita. Peace out.